Sumilip siya sa may bintana, nakita niya yung dalawang suspect, yung Rod tapos yung Nash. Pero yung Nash nakamask daw, tas yun, si Nash lang yung nakita niyang may dalang baril. Dito siya na baril sa likod, tas tumagos dito, tas natamaan yung dito niya. So gusto nyo rin pong ikwento sa amin, Sir Rolando, dahil tulad ni Chris Lawrence, na siya naman ay namatay. Siya po'y binigyan ng pinakamataas na pagkilala ng Boy Scouts of the Philippines dahil ginamit ni Chris Lawrence yung katawan niya para pilit isara yung pinto at iligtas yung mga kaklase niya. Gayon din po si Kay na sinasara niya yung pinto ng kanilang classroom para naprotektahan din yung mga kaklase niya. Kaya natamaan po siya. Pwede niyo po bang ikwento sa Nang amin? pumutok yung baril sa kabilang room, naglakad yung suspect dalawa papunta sa kanilang classroom. Pagkatapos, bigla niyang isinara. Ni Kay Sinara po. niya yung pinto. Saka naman binaril siya. Tagos dito, gunshot point 20, tagos dito sa kabila. So, Pati yung pasok po sa vagina niya, balakang. tinamaan, Opo. dito. So, pasok sa balakang, nasaktan pa yung private parts niya, and then tumagos pa sa hita, kabilang Dito hita. sa kabila, Pagkatapos, binuhat na lang siya ng mga kaklase niya palabas ng ng paaralan. Dahil wala hindi pa naman dumadating ang pulis eh. Gaano pong katagal bago dumating ang mga pulis? Hindi ko tansya talaga dahil hindi niya yung talagang kung ilang oras o ilang minuto dumating ang mga pulis. Sige po, itatanong din po natin sa PNP Region 8 mamaya-maya. Kilala po ba ni Kay yung dalawang namaril sa kanila at mga kaklase niya? Kilala daw niya sa mukha lang. So hindi sila personal na magkakilala or magkakaibigan Hindi po. or magkaklase? Hindi po. Okay. Dahil sa kanilang classroom, isa lang siyang nabaril eh. Dahil pinotektahan niya yung mga kaklase niya. Isinara niya yung pinto. Tulad ni Chris Lawrence, si Kay ay isa rin pong bayani. Dahil kung hindi niya daw isinara yung pinto, marami silang nababaril. Dahil sa kanya maraming buhay pa na bata at malusog pa sa kanilang pangangatawan. Pakipahatid po kay Kay, Sir Rolando, yung pagbati po, pagpupugay naming ng buong komite, lahat. And anong klaseng bata rin po si Kay? Hindi lang siya pangalan sa balita. Anong klaseng tao yung anak po ninyo? Mic nyo, sir. Yung anak ko naman po, yung mabait yun. Pagkatapos, masayahin. Nung mabaril nga siya nasa hospital ng puntahan ko tatawa lang yan. Maski nagdurugo yung sugat niya dito nang tingnan ko Grabe ang lakas ng loob pa rin niya. Nagdurugo din yung sugat dito at saka dito sa tumatawa lang siya Kasi nandun ako sa farm, itinext pa ko niya na may sugat daw siya, 2. Dahil nang masugatan siya, kinuha niya kagad yung yung cellphone niya. Nag-text siya sa akin. Grabe, bilib. Nag-communicate pa sa inyo. At siguro sa pagtawa niya, pinagagaan pa yung loob niyo sa gitna nung napakalaking trahedyang pong iyon. Siguro po, ma'am. Opo, sir. Miss Janica, si Jeric naman po na kapatid nyo, anong klaseng tao yung kapatid ninyo? Si Jeric po ay mabait po siyang bata, tapos friendly. Magkaibigan nga po sila ni Nash, yung dalawang suspect. Mag-classmate sila nung grade 8 sila. Pero yung best friend niya is yung Nash, yung grade 8. So, best friend pa niya, Opo. si Elias Nash, at kaibigan din niya si Elias Rod. Opo. Naging kaklase pa sila. Opo. Pero binaril siya. Opo. Anong nangyari? Kasi nung time daw na yun, class hour po kasi yun. Tapos pinakuha sila ng sketchpad ng teacher nila para mag-drawing. Tapos nakarinig po sila ng parang biglang sumabog. Tapos hindi po nila pinansin agad kasi malayo pa daw yung yung sound. Pero po sila napaisip. Kasi papalapit na daw yung sound, yung barrel. Tapos biglang may mga estudyante nagtakbuhan, tapos may sumisigaw na baril daw. Tapos nung time na yun, sinabi ng guro nila, magtago na daw sila doon sa likod, which is doon sa may bintana nila, malapit sa desk ng teacher nila. Tapos after nun, dumapa daw si Jeric, sabi niya sa akin. Tapos sumilip siya sa may bintana, nakita niya yung dalawang suspect,
yung Rod, tapos yung Nash. Pero yung Nash nakamask daw, tas yun, si Nash lang yung nakita niyang may dalang baril. Tas after nun, pumunta daw sa kabilang classroom yung dalawang suspect. Tas sinabihan sila ng teacher nila na lumipat daw sila Jeric ng pwesto. Tas nung lilipat na si Jeric, hindi po nila namalayan na si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya, binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya. So binaril siya ng dati niyang best friend Opo. at kaklase. Sus Maria Josep. Ano pong mga sugat ang natamo ni Jeric? Dito siya nabaril sa likod, tas tumagos dito, tas natamaan yung dito niya. So binaril sa likod, Opo, tumagos tas sa lieg, and tas then dito po. tumama pa sa Opo. baba. Inopera siya kahapon, di ba? Opo. Kumusta na po yung kalagayan niya at Medyo- alam niyo na po ba kailan kaya madi-discharge? Wala pa pong kung kailan i-discharge. Kasi kahapon pa lang siya naoperahan. Tapos, inoobserbaran din po. Kasi yung dito niya may fracture. Fractured yung baba niya. So yun po yung inoperahan kahapon. So may reconstruction na nangyari. Opo. Nakwento po ba sa inyo ni Jeric? Nakababatang kapatid niyo siya? Opo. So kayo po ay ate ni Jeric. Nakwento ba niya dati or kahit pagkatapos ng pamamaril kung anong klaseng mga tao itong sina Elias Nash at Elias Rad at pareho lang ba nung umagang yon or nagbago ba sila bilang mga tao sa tingin po ni Jeric? Sabi po ni Jeric sa akin, dati daw, hindi po, masayahin daw po yung si Nash, tapos joker din daw po. Kasi may circle of friends po sila niyan. At saka, nung time daw na yun, yung pamamaril, after no, before nun mangyari, umattend daw ng flag ceremony si Nash. Tapos, nagtanong pa siya nun kung nasaan yung kaibigan nila. Hindi si Rod, yung iba nilang kaibigan. Tapos, parang nagduda daw si Jeric ng time na yun kasi parang iba yung mood daw ni Nash ng time na yun. Anong tingin mo, Miss Janica, ng pamilya nyo dun sa law enforcement response so far? Mic po ninyo. Hindi po namin talaga alam kasi may pumunta lang po kasi sa bahay namin tapos yung barangay tanod namin sinabi na may pamamaril daw na naganap sa sa high school. Kasama yung kapatid ko daw na baril. Tas nun umalis agad si mama at si kuya tapos yung babaeng sumaklolo sa kapatid ko, hinanap yung bahay namin. Tapos nakita nila sa labas. Tapos sinabihan si mama na nandun na daw sa Ace si Jeric. Kasi nung time kasi na nasa eskwelahan sila, nung lalabas na sila, inakay siya ng mga kaklase niya papalabas. Tapos nung nasa gate na sila, naglalakad. May video po yun, naglalakad sila. Tapos pagpunta nila sa may kalsada na, pumunta sila sa may isang shop ba yun. Tapos sinabihan sila na wag dito kasi may bata daw. So, hindi pa tinanggap dun sa Hindi unang po, shop? Hindi po. May Wow. video din po yun. Opo. May nagpa-vlog kasi. Tapos, pumunta na lang sila sa katabing, sa may water station. Tapos, may dalawang senior student. Tinakpan yung sugat niya dito. Tapos, mabuti na lang, may babaeng dumaan, nakamotorsiklo. Sinakay siya agad dun sa motor. Single na motor. Tapos, sinatid sa hospital. Tapos, tinanong ko din po siya kung walang tumulong sa kanya, ganun. Sabi niya, wala daw kasi nagvi-video lang yung mga tao daw. Diyos, Magkaibigan nga po sila ni Nash, yung dalawang suspect. Mag-classmate sila nung grade 8 sila. Pero yung best friend niya is yung Nash, yung grade 8. ko po naman, paalala sa lahat ng nakakarinig dito at lalo na online. Pag ganyang trahedya, tulong muna bago video. No? Yung totoong buhay muna bago yung virtual. At yung babaeng yon na nagsakay sa kapatid nyo sa motor, siya rin yung binanggit mo kaninang nagbalita sa inyo na may Opo. barilan pala sa school. Opo, hinanap yung bahay namin. Mabuti pa siya at hinanap pa kayo sa bahay. Okay po, para nakapunta si mama nyo at yung isa pang kapatid Opo. ninyo. Now, Miss Johnny, katulad po ni Miss Jeneline kanina, kita nyo naman, kayo ni Sir Rolando, ang dami pong government agencies na kasama natin ngayong umaga. Meron po ba kayong mensaheng gustong ibigay sa kanila dahil sa trahedyang ito? Gusto ko lang pong mensahe is sana mabigyan ng hustisya yung mga nabiktima, lalong-lalo na po sa mga namatayan. At sana po hindi maging hadlang ang pagiging minor de edad para makulong. Kasi parang unfair naman po na ganun-ganun na lang.
Tapos, gusto ko rin pong ipahayag na sana po hindi sila yung mga tao po sa social media gumagawa ng mga fake news about namatay daw yung kapatid ko. Tapos ginamitan nila ng AI yung picture niya kasama siya sa mga namatay. Tapos pinapakalat nila. Lalo na po yung ibang content creator, ginawa nilang content yung kanyang bagay. Grabe, sa pamilya nyo, sa lahat ng pamilya, hindi naman ito content, no? Totoong buhay ito, trahedya sa inyong mga mahal sa buhay. Parang, again, sa lahat ng nakakarinig, lalo na online, aral po ito sa atin. Pakikiramay muna, pakikipagkapwa muna, at lalong wag pa sinungalingan ng isang bagay na napaka-terrible na. Kayo po, Sir Rolando, meron din po ba kayong mensaheng gustong ibigay bilang pamilya ng nasugatan sa amin pong lahat ditong Yun din taga-gobyerno? gusto ko rin ibaba yung 15 to 12 years old na para hindi na pamarisan yung pagkagawa ng krimen. Dahil kung hindi natin ibababa yan, mamimihasa yung mga minor de edad na yan eh. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong. Salamat din po, Sir Rolando. Yun lang. At saka nagpapasalamat ako sa DSWD, sa Secretary ng DepEd, kay Tingog, kay Martin Romualdez at kay Marty sa binigay nilang suporta at saka sa Red Cross po. Salamat din po, Sir Rolando at Miss Janica. Sana manatili po kayo dito sa ating hearing dahil malamang may iba pang lilitaw na mga issue na baka gusto nyo rin pong tugunan at mga tanong ni na Senate President at ni Sen. Rafi. Salamat po. din sa iyo sa suporta. Salamat po, Sir.